Ang sarap sa feeling na ang wini-worship mo ay si Lord. Amen ba? Sino po dito may ina-adore siyang tao? Yung gustong-gusto mo yung taong yun. Sino po yung ganon? Siyempre, ina-adore mo asawa mo, di ba? Or yung mga tao na sobrang humahanga ka. At kapag ina-adore mo yun, parang sumasaya ka. And alam nyo, iba kapag ang inadore mo yung lumikha ng langit at lupa. Iba. Promise. And you know, God's faithfulness is so enormous. Sobrang faithful niya even if you're unfaithful. And I'm excited today. I was asking God, sabi ko, Lord, what do you want me to tell this Sunday? What do you want me to share to these people? Anong gusto niyo pong sabihin sa akin na gusto niyo pong ipasabi sa aming lahat? And I was choosing between two topics. Pero pinatunayan na, Lord, they need to know this. They need to know my limitless power. Anong connection ng limitless power sa Father's love? Or anong connection ng limitless power pagdating dito sa a Father's Day special? Anong connection nito? And I am excited that I'm gonna share to you itong gusto ng Lord na nabasahin natin, na pag-usapan natin. So, limitless power. Sino po dito may mga pinapanalangin na hindi pa nasasagot po ng Diyos? Taas po ang kamay. May hinihingi ka kay Lord. Sige po, excited po ako today kasi starting this day, mark this day po, may gagawin si Lord sa pinapanalangin mo. Meron po. Believe. Just believe. Sabi mo sa katabi mo, maniwala ka. I am excited. When we say limitless, sabi mo, limitless. Ano ba ibig sabihin ng limitless? Ito yung tinatawag na unlimited. Walang katapusan. Hindi siya stoppable. Hindi siya pwedeng pigilan. Sabi mo sa katabi mo, wag mong pigilan. Yan. So ano yung hindi kaya nating pigilan? So, limitless power, it's unstoppable. You cannot contain it. Sino po dito nakakita na ng baso? Baso, di ba? Pag pinupuno natin to ng tubig, hanggang dun lang yung kaya niya. Pero pag binuhos natin yung buong pitchel, aapaw siya, mag-o-overflow. At ito ang gustong gawin ng Diyos sa atin. May ibubuhos siya today na hindi mo kayang i-contain. Woo! Sino excited? Excited na ako. Pag binuhos yun ni Lord, sinasabi ko sa'yo, dapat excited kang tanggapin yon ngayon. Amen ba? You cannot contain this. At yung ibubuhos ng Lord, para kang baso na pag pinuno, aapaw ka na alam mong hindi mo kayang i-contain. At excited ako dahil hindi lang limitless power, kundi limitless blessings, limitless favor. Lahat na ng limitless na kailangan mo, ibubuhos ng Lord today. Amen. Kung excited ka, higit pa dyan yung palakpak mo. Woo! Amen. So ngayon, basahin ko po sa inyo Numbers 11 verse 23. Kung meron po kayo dyan, Numbers 11 verse 23. Paki-flash lang po ng saglit. Numbers 11:23. Sabi po doon, the Lord said to Moses, is the Lord's power limited? Now you shall see whether my word will come true or not. Wow! Nakaka-excite ba? Tinatanong tayo ni Lord, maikli ba ang kamay ko? Nahihinaan ka ba sa kapangyarihan ko? Sabi ng Lord, ngayon makikita mo, lahat ng sinabi ko magkakaroon na ng kaganapan sa buhay mo. Amen. You will see that my word will come true. Doon mo malalaman. And today will mark the day na malalaman mong buhay ang Diyos sa buhay mo. Amen. So, how can God display His limitless power if everything is possible? Paano po i-display ni Lord ang kanyang limitless o walang hangganan o walang katapusang power, pagpapala, kung lahat ay great na? How can God be great if everything is great? Tama po ba? Paano ka lalapit pa kay Lord kung sobrang yaman mo na? Paano ka pagpapalain ng Lord kung nasa iyo na ang lahat? Tama po ba? Tama po ba? Amen.
How can God display His greatness if everything is great already? Paano i-display ni Lord yung kanyang power kung lahat ay posible na? How will God become great if everything is great already? Paano siya magiging great kung yung mga sitwasyon sa buhay mo hindi ka dumadaan sa mga problema? Sino po dito may problema? At proud siyang may problema siya. Taas ang kamay. Yan! Alam niyo po ba yung mga honest, yan yung binubuhusan ng Lord eh. Yung mga honest, binubuhusan niya ng Lord. Sino dito proud siya, may problema siya, at alam niya may gagawin ng Diyos sa problema niyang yon? Amen! So, gusto ko po i-share sa inyo is 1 Samuel chapter 6 and 7. Pero, kikwento ko na lang po sa inyo kasi masyadong mahaba. Sabi po dito sa 1 Samuel chapter 6, ito po yung pinag-usapan nun. Ang mga Philistines, noong time na yon, ang Ark of the Covenant, ano po ba, alam niyo po yung Ark of the Covenant? Yung Ark of the Covenant po, isa po siyang box na nandun nasa loob po ang Ten Commandments, tsaka may isa pa. Doon po bumababa ang presence ni Lord. At yung Ark of the Covenant, noong panahong iyon, ninakaw po ng mga Philistines sa Israelites. Nung ninakaw nila yon, in short, wala ang presensya ng Diyos sa Israel. Mabuti na lang at tayo po ay namumuhay na sa New Testament at kasama na natin si Lord, nasa puso na natin. Amen ba? Hindi ba kayo masaya dahil kasama mo na si Lord kahit saan ka magpunta? Dati, sila, kailangan nilang makasama si Lord nandun sa Ark of the Covenant, dun pa bumababa yung presence ng Lord. So, nung time na yun, ninakaw ng mga Philistines yung Ark of the Covenant. At ngayon, nagkaroon po ng problema sa mga Pilisteo. Nagkaroon sila ng salot, nagkaroon sila ng, sabi doon, anong pwede natin gawin? Kasi nagkaroon sila ng sakit, or plague, or hindi ko alam. Basta nagkaroon sila ng salot nung time na yon. Sabi nila, ano kaya pwede natin gawin para maalis tong salot na to? Tinawag nila yung mga magicians nila, or mga sorcerers nila. Sabi nila, anong pwede natin gawin sa Ark of the Covenant ng Diyos? Ang sabi ng mga magicians, ganito na lang gawin natin. Okay? Hindi nyo pwedeng isole ang Ark of the Covenant nang wala kayong handog. Hindi nyo pwedeng ibalik ang presensya ng Diyos doon sa Israelites nang wala kayong handog. So, ibig sabihin, tayo po bilang Kristiyano, o kahit sinong tao, hindi tayo basta-basta magle-let go or tatanggap ng presence ng God nang wala tayong handog. Sabihin mo sa katabi mo, maghahandog ka ha. Yan. May ihahandog tayo kay God. So, balik tayo dito. So, ito yung nangyari. Ito yung nangyari. Sabi nila, maglagay kayo ng handog, mga ginto yun, okay? Bawat isa sa inyo, isang ginto. Okay? Ang tawag mice, golden mice. Basta ganun yung itsura nun. Hindi ko na ma-explain. Yung kinikwento ko na lang po is yung summary nito. At sabi nun, pag binalik ninyo, ang gawin ninyo, isakay nyo sa kariton. Or sa, ano ba tawag doon? Cart. Yan. Isakay nyo sa cart at ang gawin yung maghihila ng cart ay yung 2 baka na hindi pa nakakapagtrabaho kahit kailan. So, ang nilagay nilang baka is yung mga mother, yung nagpapadede pa ng mga anak nila. So, yun ang nilagay nila. Tapos sabi ng mga magicians or ng mga sorcerers, pag yung Ark of the Covenant, dumiretso dun sa Bet-Shemesh. Bet-Shemesh po yung lugar na kung saan nandun yung mga Israelites. Okay? Pag dumiretso yan dun sa lugar ng mga Israelites, ibig sabihin nun, ang Diyos ang gumawa ng salot na to. Amen. Ang Diyos ang gumawa ng salot na to. Pero, kung yan ay dire-diretso, tapos biglang lumiko, ibig sabihin, nagkataon lang yung salot na to sa atin. So, anong ginawa ng mga Philistines? Sige, tingnan natin. Ngayon, tiningnan nila, nilagay na nila yung Ark of the Covenant, doon sa lalagay ng cart, tapos dumire-diretso yung mga cow, dire-diretso, walang naglilid. Dire-diretso yung cow. Pabalik doon sa kampo ng Israelites. At sinasabi ko sa iyo, ibabalik ng Diyos ang matindi niyang presensya sa buhay mo. Excited ako. Alam niyo po, ang sarap sa presence ng Lord. You may not see Him, but you will feel the love. You will feel the joy. You will feel the peace. At this day, babalik si Lord sa'yo. Sino excited? So ngayon, pagkabalik, nakita na, ayan na,
dito na po tayo, malapit na po ako matapos sa chapter 6. Pagkabalik po, nakita ng mga Israelites, yung mga Israelites po nagtatanim po, nag-harvest nung time na yon. At nakita nila, papasok na yung Ark of the Covenant dun sa kanilang lugar. Parang narampa. Rumarampa na yung mga cow. Dala-dala na yung Ark of the Covenant. Lahat sila nag-iyakan. Sabi nila, nandyan na. Tapos may mga Levites na nagbaba nung Ark of the Covenant. Tapos naghandog. Kaya lang ito po yung nangyari. Verse 19. Tingnan niyo po Tingnan niyo po itong nangyari. Naghandog po yung mga Israelites. 1 Samuel chapter 6 verse 19. But the Lord killed 70 men from Beth-Shemesh because they looked into the ark of the Lord. Tumingin sila ng direkta sa presensya ng Diyos. And the people mourned greatly because of what the Lord has done. Wait lang, di ba bumalik na yung presence ng Lord? Bakit pumatay pa si Lord? Ang sinabi pa nga po dito sa NASB, ang pinatay po ni Lord ay 50,070 men. 50,070. Grabe, ang daming pinatay ni Lord kasi banal siya. Pero gusto niyo po bang malaman bakit po pinatay ni Lord yung mga taong yun? Hindi ko naman po sinasabing papatay kayo ng Diyos. Huwag kayong mag-alala. Tayo po yung under ng grace ni Lord. Amen. Pasalamat tayo kay Lord. Woo! Nasa New Testament tayo. Okay, so ito po yung nangyari. He struck down some of the men of Beth-Shemesh because they had looked into the ark of the Lord. He struck down all the people, 50,070 men, and struck the people with a great slaughter. Tapos sabi ng mga tao sa Beth-Shemesh, sino ang pwedeng humarap sa Diyos? Napakadakila ng Diyos. So yung mga tao, alam nila, napakabanal ng Diyos. Alam niyo po, God is holy. And the holiness of God, alam niyo po yung sobra yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya lang, sa sobrang banal niya, hindi niya mapigilang lumabas yung power niya. Alam niyo po ba yun? Hindi niya mapigilang lumabas yung power niya. Example po, sobrang ikaw o tayo, nagkasala po tayo. Ayaw ni Lord na saktan tayo, pero dahil sobrang banal siya, hindi niya mapigilan na i-produce o ilabas yung galit niya. Hindi naman yung galit, yung consequence. Nagagets niyo po ba? Yung pwedeng mangyari. Okay? Hindi niya mapigilan na na dumalo, hindi niya makayang pigilan yon. So, kailangan merong hihingi ng tawad. So, noong time na yon, ito po yung nangyari sa Ark of the Covenant. Ang ginawa po ng mga tao, nag-send po sila ng messenger from Beth-Shemesh. Okay, Beth-Shemesh po yung lugar nung sa Israel na yon. Nagpadala po sila ng messenger doon sa Kiriath-Jearim. Okay? Ang hirap ng mga pangalan, no? Letter A, letter B na lang po para hindi tayo mahirapan. Letter A po yung isang lugar, yung unang lugar, kung saan dumating ang Ark of the Covenant. Letter B, yun yung isa pang lugar. O yan, letter B. Yung isang tao, sige, tara, magpadala tayo ng messenger dun sa sa letter B. O sige, punta tayo. So ngayon, sabi nila, kailangan pong merong mag-alaga ng Ark of the Covenant. So, ginawa nila, kinuha nila yung Ark of the Covenant, pinasok sa bahay ni Abinadab, okay? So, dun po sa bahay ni Abinadab, kinonsecrate or nilinis si Eleazar. Si Eleazar po ang nag-alaga ng Ark of the Covenant. Verse 2, matagal po ang Ark of the Covenant dun sa lugar ng Kiriath-Jearim or dun sa place na letter B. Ayan, letter B. Matagal po siya doon. It was long time. Gusto niyo po malaman kung ilang years? Gusto niyo po ba malaman kung ilang years? Kung gaano katagal? Amen. 20 years lang naman. Grabe. 20 years, hindi nila naranasan si Lord. For 20 years. Verse 3. Ito na po yung nangyari sa verse 3. Nag-iyakan na kasi yung mga tao, sabi nila, ang tagal na, hindi na namin nararanasan ang presensya ng Diyos. Sino po dito? Gusto niya maranasan yung matinding presensya ng Diyos? Amen. Lahat tayo, di ba? Ang sama sa pakiramdam kapag hindi mo nararamdaman yung presensya ng Diyos. Ang sama sa pakiramdam na hindi mo nararamdaman yung love ni Lord, yung joy ni Lord. Ang sama sa pakiramdam na punong-puno ka na ng kasalanan na ang kapal-kapal na. Ang sama po sa pakiramdam. At yung mga tao nag-iyakan na.
Sabi nila, hanggang kailan pa ba to? At nung time pong yun, inaalipin po sila ng mga Philistines. Alipin po sila ng Philistines. Okay? So sabi nila, ang tagal na nito. Kailan pa? Kailan pa? Hanggang kailan pa? Tinanong nila, verse 3. Paki-flash po ng verse 3, 1 Samuel 7, verse 3. Gusto ko po basahin nating lahat. Paki-flash po. 1 Samuel 7, verse 3. Yan, pakipasa po. 1, 2, 3, go. If you are returning to the Lord with all your heart, then rid yourselves the foreign gods and Ashtaroths and commit yourselves to the Lord and serve Him only. He will deliver you out of the hand of the Philistines. Ito lang po yung problema nung time na yon. Kung babalik ka lang kay Lord ng buong puso, kay Lord, at tinakwil mo lahat ng foreign gods. Ano ba yung foreign gods? Hindi lang siya basta Diyos-Diyosan. No. Ito yung someone na umaangkin ng puso mo. May ibang umaangkin ng puso mo other than God. May ibang number 1 sa puso mo. Okay? So, sabi ni Samuel, pag bumalik kayo kay Lord ng buong puso at tinakwil nyo lahat ng nagiging number 1 sa puso nyo, at binalik nyo o dinirekta nyo ulit ang puso nyo kay Lord, at siya lang ang pinaglingkuran nyo, ang gagawin ng Diyos, aalisin ang umaalipin sa'yo. Sino excited? Sino po excited? Amen. Now, sabi po, nang ginawa po ng mga sons of Israel, tinakwil na nila yung mga Diyos-Diyosan, mga Baal, Ashtaroth, lahat na naman kung ano ng pangalan ng mga Diyos-Diyosan. Tinakwil na nila yon. Inalis na nila yon. Yung mga naging number 1 sa puso nila, tinakwil na nila at nanumbalik sila sa Lord. Tapos ang sinabi ni Samuel, sige, mag-gather tayo sa letter C. O, iba na po itong lugar, letter C na, Mizpah kung tawagin. Okay? Sabi niya, gather to Mizpah. May lugar po doon na may tubig sa Mizpah. Mag-gather tayo sa Mizpah at doon kayo manalangin. Sabi po sa verse 6, doon sila nanalangin. Okay? We have sinned against the Lord. Sabi nila, nag-pray sila. We have sinned against the Lord. Inamin nila na nagkasala sila. Sabi mo sa katabi mo, umamin ka ha. Yan. Lalo na sa mga kabataan, umamin kayo ha. Sa mga magulang nyo ha, umamin kayo. Sinasabi ko sa inyo. Sabi na, we have sinned against the Lord. And Samuel judged the people of Israel at Mizpah. At nung time na yon, lahat po ng Israelites nasa Mizpah, nalaman ng mga Philistines na nasa Mizpah sila. Grabe, nandun silang lahat. So ano pong meron doon? Ang nasa isip nila, opportunity na patayin ang mga Israelites. Tama po ba? Di ba nasasakupan po nila ang buong Israel? Ang mga Philistines noong time na yon, sila ang sumakop sa buong Israel noong time na yon. At ngayon yung mga Israelites nagsama-sama sa Mizpah. At na nagsama-sama sa Mizpah, opportunity yon ng mga Philistines na patayin sila para makonquer ang land. Amen. Nagigets niyo po yung story, ha? Amen. So, ito po sinasabi ko sa inyo, kapag nagpakumbaba ka at mukhang lumalala ang mga bagay-bagay, hindi mo alam. Kala mo ito na yung end eh. Balik muna po tayo dito. Excited na ako eh. Sobrang excited ako. Lumalabas talaga. Akala mo end na, pero simula pa lang to ni Lord. Hey. Sabi doon, so verse 7, now when the Philistines heard that the sons of Israel had gathered at Mizpah, the lords of the Philistines went up against Israel. And when the son of Israel heard it, they were afraid of the Philistines. Nalaman ng mga Israelites na susugudin sila ng mga Pilisteo, papatayin sila. So nung time na yon, papatayin na ang mga Israelites. Tapos nung time na yon, sabi ni Samuel, eto ang gawin ninyo. Huwag kayong huminto sa pag-iyak. Huwag kayong huminto sa pag-iyak sa Diyos para tayo'y iligtas niya. Sabi doon, do not cease to cry to the Lord our God for us, that He may save us from the hand of the Philistines. Huwag kayong titigil sa pag-iyak hanggang iligtas tayo ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang tumigil sa pananalangin.
Yan. Huwag tayong tumigil hanggang sagutin ng Diyos yung panalangin mo. At alam natin, today, may gagawin si Lord na pagsagot sa panalangin natin. Amen ba? Okay, balik po tayo dito. Ito na yung nangyari. Si Samuel po, habang nag-iiyakan yung mga tao, kumuha siya ng tupa. Baby na tupa. Okay? At hinandog niya kay Lord. At sinabi niya, hinandog niya to kay Lord, umiyak siya kay Lord. At saka lang siya sinagot ng Diyos. Sino po dito gusto maging kagaya ni Samuel? Sino dito gusto niya maging kagaya ni Samuel? Isipin niyo buong Israelites nag-iiyakan, pero walang sinagot dun si Lord. Kanino lang sumagot si Lord? Kay Samuel lang. Naghandog lang si Samuel, pinakinggan ng Diyos. Sino dito gusto niya maging Samuel? Mahina. Sino dito gusto niya maging Samuel? Amen. So, Samuel was offering up the offerings and the Philistines drew near. Ito na, habang naghahandog si Samuel, dumating na ang mga Philistines. Malapit na. At ito ang ginawa ng Diyos. Sinagot ng Diyos ang panalangin ni Samuel. Ang ginawa lang ng Lord, simple lang naman Gusto niyo malaman kung anong ginawa ni Lord? Nagkulog lang naman. Pinakulog niya lang yung kalangitan. As in, siguro hinawakan niya lang. Yan, kumulog na. Okay na yan. Ganun lang. Simple lang. Pinakulog niya lang. At anong nangyari sa kulog na yon? Yung mga Philistines na susugod na sa Israel, biglang na-confuse. Asan na? Saan ba yung mga Israelita? Sige, dito tayo. Nandun yung mga Israelita. Na-reroute, nabaliktad. At ang sinasabi ko sa iyo, kapag nanalangin ka at sinagot ka ng Diyos, mababaliktad ang lahat ng mga pangyayaring negatibo sa buhay mo. Amen! Yun yung nangyari. Grabe si Lord. So, pinabaliktad niya. Ngayon, yung mga Israelita, nung nalaman nila yung mga Philistines papalayo, akala ng mga Pilisteo, palapit sila sa mga Israelites. Yung pala pabaliktad na. Kasi ginulo ni Lord ang utak nila. Kulog lang ginawa niya. At anong ginawa ng mga Israelites? Tara, sugurin na natin sila. Pinatay nila ang mga Philistines, ang mga umaalipin sa kanila. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ang papatay ng umaalipin sa iyo. Amen. So, nung hinabol nila yon, di ba, pinatay na nila. Pinatay nila, sabi ni Samuel, naglagay siya ng bato. Hanggang dito sa Bethkar, dito po sa letter D na lugar, Bethkar. Kakaiba kasi yung mga pangalan. Ano po? Ayan na. Pinatay nila hanggang sa may Bethkar o doon sa letter D. At naglagay si Samuel ng bato. Ang bato po noong panahon na yon, sinisimbolo na witness. Kung wala kang witness, kumuha ka ng bato. Joke lang po. Bato, okay? Naglagay si Samuel ng bato as witness na hanggang dito, pinaglaban kami ni Lord. Naglagay siya ng bato. Sino excited na maglalagay siya ng bato na hanggang dito, pinaglaban tayo ni Lord? Amen. So ngayon, naglagay siya ng bato at sinabi niya, pinangalanan niya tong Ebenezer. Ang hirap ng pangalan ba yan? Ebenezer, ibig sabihin nun, thus far the Lord has helped us. Hanggang dito, pinaglaban ako ni Lord. Ebenezer. Hanggang dito, pinaglaban kami, or tinulungan kami ni Lord. So yung mga tao, mga Philistines, ayan na, hindi na sila lumapit kahit kailan sa mga Israelites. At lahat ng nasasakupan ng Philistines na parte ng Israel, hindi na nila sinakop. Pinagbigyan na nila, hindi na sila lumapit kahit kailan kasi alam nila ang kalaban nila si Lord. Sino dito excited na yung mga umaaway sa Kanya, lalayo na lang kasi nakikita nila si Lord. Amen! So, noong time na yon, all throughout, ang ginawa po ni Samuel, nag-judge siya. Siya po kasi tumata yung judge noon, at saka propeta. At tinuloy niya lang. At kahit saan siya magpunta, naglalagay siya ng altar para makapaghandog sa Lord. At sinasabi ko sa iyo, kahit saan ka magpunta, dapat lagi kang may offer kay Lord. Amen po ba? Kahit sa school yan, kahit sa opisina yan, kahit sa trabaho mo man yan, dapat nagsiset ka ng altar kay Lord. Ano ba ibig sabihin ng altar na yon? Ibig sabihin nun, may time ka kay Lord doon sa lugar na yon. Binibigay mo yung time kay Lord.
May time ka na, pag break time, Lord, I just wanna worship you. Gusto ko lang isaturate yung lugar na to para sa'yo. Ganun po yun. Nagsiset ka ng altar sa bawat places na pinatutunguhan mo. Amen ba? Yan na. Excited na ako maghimay. Sinong excited? Ako excited na. Amen. So ngayon, this is the question. How will God display His limitless power, His limitless blessing, His limitless favor? Paano i-display ni Lord yan? Number one, He allows people to do whatever they want. Hinayaan niya yung mga tao na gawin lahat ng gusto nila. Wait lang. Paano i-display ni Lord yung limitless power niya kung hahayaan niya yung mga tao na gawin lahat ng gusto nila, di nagkasala sila? Alam niyo po, hinayaan po yun ni Lord. Kung ang mga anak ninyo ay nagre-rebelde, yan ay hinahayaan ni Lord ang matuto. He allows people to do whatever they want. Ito po yung nangyari sa mga Israelites. Hinayaan ni Lord na may ibang Diyos na minahal ang Israel. Hinayaan niya yon. Nagtampo nga siya. Nung nagtampo siya, alis na ako dito sa mga Philistines muna ako. Di man lang sila nag-care sa akin, ninakaw na nila ako. Nagigets niyo po ba? Hinayaan ni Lord na may iba ka. Dapat si Lord lang naman, di ba? O nga mga kabataan, ang tatahimik niyo nga. Nasasaktan ba kayo? He allows people to do whatever they want. Sinning, like Adam, kagaya po ni Adan. Di po ba si Adan, nung time na yon sa Genesis, Book of Genesis, binigyan po siya ng free will at sinabi ng Lord sa kanya, huwag niyong kakainin ng bunga ng karunungan at kaalaman. Anong ginawa niya? Kinain pa rin. Tama po ba? So in short, hinayaan ni Lord na sige, magkasala kasi may free will. Sige lang. Yun yung unang ginawa ng Lord. Hinayaan niya na mapunta siya, mapalayo siya sa'yo. Hinayaan niya yon. Kasi gusto niya ma-realize mo na siya lang ang kailangan mo. Number 2. Ito yung number 2. He allows things to get worse. Wow. Diyos siya, hinahayaan niyang lumala yung mga bagay-bagay. Oo. Hinahayaan niya pong mangyari yung mga ganung bagay. He allows things to get worse. Ito po yung worse. Napalayo ang mga tao kay Lord. Hindi nila maranasan si Lord. At siguro po, sa sobrang dami nating kasalanan, feeling natin ang layo-layo natin kay Lord. Tama po ba ganun yung feeling kapag nagkasala? Sino po hindi nakakaramdam nun? Lahat po tayo nakakaramdam. Amen ba? So, ang ginagawa niya, He allows things to get worse. Hinahayaan niyang lumala. Hindi lang payagan ka na gawin mo lahat ng gusto mo, pati yung paglala ng buhay mo, hinayaan niya yon. Wait lang, Diyos siya, di ba? Nagkikare siya, di ba? Pero ba't niya hinahayaan to? Bakit niya pinapayagan to? Hinayaan niya to the point na si Adam, mapalayo kay Lord. Di ba nagkasala siya? Nung nagkasala si Adan, inilabas siya sa Garden of Eden at doon na siya natira. Meron na tayong mortal death. Meron na tayong kamatayan physically. Kung hindi nagkasala si Adan, hanggang ngayon dapat nasa hardin tayo. Amen ba? Pero hindi gusto ni Lord ng ganun eh. Ayaw niya ng perfect life. Ang gusto niya, adventurous, na makikita mo ang biyaya niya sa buhay mo. Amen. Adventurous God siya. So, hinayaan niyang lumala yung mga bagay-bagay. Paano makikita natin yung limitless power ni Lord? Una sa lahat, hinayaan niya ang mga tao na gawin lahat ng gusto. Pangalawa, hinayaan niyang lumala ang mga bagay-bagay. To the point na nahiwalay na ang tao kay Lord. Si Adam, nalayo kay Lord. Inalis siya doon sa Garden of Eden. Wala na siyang connection kay God noong time na yon. Amen ba? So, ganun din yung mga Israelites noong time na yon, doon sa story. Hinayaan ni Lord na lumala yun. Hinayaan ni Lord na hindi nila maranasan si Lord. Eto na, number 3. He will make you realize your fault. He will make you realize your fault. Ano yung number 1? He allows people to do
whatever they want. Sige, yan ang gusto mo. Gawin mo. May free will ka eh. Pangalawa, He allows things to get worse. Okay? Pangatlo, He will make you realize your fault. Ipaparealize ni Lord sa'yo ang pagkakamali mo. Pero ito yung maganda kay Lord. Pag pinarealize niya yung pagkakamali mo, hindi ka niya ididiin na mali ka. Hindi ka gaya ng ibang tao. Ikaw kasi yung mali. Kasi ganito ganyan. Dinidiin ka pa, di ba? Wow, ikaw na perfect. Ikaw na ang magaling. Ikaw na lahat. Oh, glory to you. Ganon. Pero ang gusto ni Lord, ma-realize mo unti-unti yung pagkakamaling ginawa mo. Hindi to the point na makokondemn ka, to the point na babalik ka kay Lord. Amen ba? Sige, palakpakan natin si Lord. He will make you realize your fault. Ito po yung nangyari sa mga Israelites. Nung time na malayo na yung presence ng Lord sa kanila, di ba bumalik yung presensya ng Diyos? Lumala eh, di ba? Lumala po nung time na bumalik si Lord, pagkabalik niya, pinatay niya 50,000, 70 tao. So, ang dami niyang pinatay, grabe. Bakit? Kasi ito yung problema sa mga tao. Babalik ako pero hindi mo tinatalikudan yung luma. Mas pipiliin mo na dalawang pinaglilingkuran mo, dapat ako lang. Amen po ba? Parang ganito po yan. Mas pipiliin mo, umaasa ka sa kakayanan mo, sa kung ano mang meron kang Diyos-Diyosan ng buhay mo, or kung ano man yung stronghold ng puso mo, mas pinipili mo yun kesa kay Lord. Ang layo ng comparison. Ito si Lord. Ito yung pinangahawakan. Ito si Lord, ang taas-taas ni Lord. Kaya si Lord nagtampo eh. He allows things to get worse to the point na pinatay. At ito, na-realize ng mga tao na si Lord lang ang kailangan nila. Kailangan na namin ng presensya ng Diyos. And I believe lahat ng naririto, kailangan ng presensya ng Diyos. Amen. Sige, pumalakpak ka kung alam mo, makakaranas ka ng matinding presensya ng Diyos ngayong araw na ito. Na-realize nila, alam nila na nasa worst na sila kasi hindi na nila kayang ayusin ang mga bagay-bagay. You know you're at your worst and you cannot do anything about it. Alam mo kapag nasa worst ka na ng buhay mo, hindi mo na kayang baguhin, hindi mo na kayang ayusin, at alam mo ang kailangang mag-ayos nun si Lord na. Amen. Ngayon, sabi mo sa katabi mo, paayos mo na kay Lord. Yan. Praise God. You know that you cannot make a way to make things right. Alam mo, hindi mo na kayang gumawa ng paraan para maayos ang mga bagay-bagay. You know that you need somebody greater than you because you know you are a limited person. Kailangan mo na someone greater than you kasi alam mo sa sarili mo, limitado ka. Ang kailangan mo, unlimited God na kayang magayos ng buhay mo. Amen. Speaking of trust issue, naalala ko po yung sinabi ni Bishop Art, may na-meet po siya na bishop from other country. Ang sabi niya, I don't trust anybody. I don't trust my staff. I don't trust anybody. Sabi ni Bishop, why? I don't trust myself either. I trust God. Mismo sarili ko nga, hindi ko mapagkatiwalaan dahil alam ko sa sarili ko, pwede ako mahulog. Pero kung mananampalataya ako, magtitiwala ako ng buong puso kay Lord, alam ko hindi ako mabibigo. Amen. Dahil si Lord, unlimited. He is limitless. Amen ba? So, paano i-display ni Lord ang power niya? Ang kanyang limitless power, limitless blessing, limitless love. Lahat na, paano niya i-display itong mga limitless stuff na to? Una, hinahayaan niya mga taong magkasala o gawin ang gusto nila. Pangalawa, hinahayaan niya na lumala ang mga sitwasyon. Pangatlo, hinahayaan niyang ma-realize mo. Siya lang kailangan mo. Sino dito ang kailangan niya lang talaga si Lord? Naalala ko po yung mga tao na malapit na pong mamatay. Na-realize nila, doon sila lagi nagkakaroon ng realization. Malapit na mamatay, may iwan ko na lahat ng mga ari-arian ko. Lahat. Walang halaga ang buhay. Pero na-realize nila, ang may halaga at may kabuluhan ng buhay kapag may relasyon ka kay Lord. Sige, palakpakan natin si Lord.
He will make you realize your fault. Tingnan niyo po yung mga Israelites. Bigla sila nag-iiyakan. Lord, tulungan niyo kami. Di ba sabi ni Samuel, huwag kayong titigil hanggat hindi sumasagot si Lord. Lord, tulungan niyo kami. Iyak na sila, Lord, please save us. Mamamatay kami, papatayin kami ng mga Philistines. Number 4, eto na. Eto na yung number 4. Pakisulat sa mga mahilig magsulat. O pwede nyo i-type sa phone nyo. Number 4, He will meet you at your worst. He will meet you at your worst. Wow. Kung nasa worst situation ka na ng buhay mo, imi-meet ka ng Lord dyan. Hindi nyo nagigets? Problemada ka na. Financially, grades mo, trabaho mo, asan kukuha ng mga gastusin. Ito sinasabi ko sa'yo, imi-meet ka ngayon ng Diyos ngayong araw na ito. He will meet you at your worst. Amen. It's the most impossible thing to happen. Napaka-imposible na i-meet ka ni Lord. Kasi ang laki na ng kasalanan mo, ang laki na ng pagkakamali mo, pero yung pagpapakumbaba mo kay Lord, dun siya dadating. Doon siya dadating. At ipapakita niya, the way that God will display His limitless power. Ipapakita niya paano kanya ililigtas. Ang galing, no? Ano nangyari doon sa mga Israelites? Balik tayo sa storya. Ito yung nangyari sa mga Israelites. Umiiyak sila, biglang tinugon ni Lord ang panalangin nila, ang panalangin ni Samuel. Bigla na lang dumating ang tulong. Ang simple lang na tulong ni Lord. O sige, magpapakidlat ako. Kidlat lang. Okay na yan. Ang galing ni Lord. He will meet you at your worst. Ikaw na nagkamali, siya pa ang gumawa ng way, maging together lang kayo. Palakpakan mo si Lord. Tama po ba? Tayo mga tao, pagpalagay po natin sa usapang mag-asawa, pag kunwari po ang babae nagkamali, ang lalaki po ay tama. Nagkamali na nga, may away na. Yung babae na nga nagkamali, yung lalaki pa rin na sumuyo. Ganon si Lord. Ikaw na nga nagkamali, si Lord pa rin ang lumalapit sa'yo. Kasi hindi niya kayang mawala ka, kaya nga binayaran ka niya sa pamamagitan ni Jesus Christ. He gave His Son, His one and only Son, just to save you. Tapos sasabihin mo, kinalimutan ata ako ni Lord. Wait lang, kinalimutan ka? Saang banda, yung hininga mo nga galing kay Lord, kailan nakalimot si Lord sa'yo? Amen. Ang galing lang. Ikaw na nagkamali, siya pa ang gumawa ng way. Wow. Wow. Romans 8:38 verse 39 to 30. Romans chapter 8 verse 38 to 39. Paki-flash po. Ito yung balita ko sa inyo. Malapit na po ako matapos. At excited na ako sa pagbuhos ng Lord today. Romans 8:38 to 39. Pakibasa po. Go. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Hindi niyo ba nagigets? Grabe! Ang nasa isip lang ni Lord, kahit lumala ang sitwasyon mo, walang makakapigil sa pagmamahal ko sa iyo. Grabe! Siya ang gagawa ng way. Persuaded. Ibig sabihin ng persuaded, kumbinsidong-kumbinsido ka. You are very convinced. Kumbinsidong-kumbinsido ka na hindi ka mahihiwalay sa pag-ibig ng Lord. Kaya kahit anong lala na sitwasyon mo, nothing can separate you from the love of God. Sige, palakpakan natin si Lord.
Ganon katindi si Lord. Nagkamali ka na, pero nasa isip niya, mahal kita. Kahit nagkamali ka, mahal kita. Ililigtas kita kahit ikaw yung nagkamali, kahit ikaw yung nasa malalaking sitwasyon. I will meet wherever you at right now. Imi-meet kita. Sino excited i-meet si Lord today? Number 5. Last 2 points po ako. Number 5. Recall tayo. How will God display His limitless power? Ano yung una? He allows people to do whatever they want. Hinayaan niya magkasala. Pangalawa, He allows things to get worse. Pangatlo, He will make you realize your fault. Number 4, He will meet you at your worst. Number 5, wow, this is the best. One of the best na points na hilig ko dito. Number 5, He will ask you to be in partner with Him. Wow. He will ask you to be in partner with Him. Hindi ka lang niligtas. Ang gusto niya, pwede bang partneran mo ko? Isang Diyos gustong makipag-partner sa limited na tao, unlimited siya. Wow. Nagigets niyo ba? Grabe si Lord. Amen ba? He will ask you to be in partner with Him. Tingnan niyo po yung sa Genesis chapter 2 verse 15. Genesis 2:15. About po ito kay Adam. Kung hindi niyo po makita yung Genesis, nasa unahan po yun ng Bible. Genesis 2:15. Ang sabi doon, the Lord God took man and put him into the Garden of Eden to cultivate it and keep it. So, nung time na yun, nilikha ni Lord si Adam kasi ang gusto niya to be in partner with Him. Verse 19 to 20. Verse 19 to 20. Out of the ground, the Lord God formed every beast of the field and every bird of the sky and brought them to man to see what he would call them. And whatever the man called a living creature, that was its name. And the man gave names to all the cattle and to the birds of the sky and to the beasts of the field. Yan na. Doon tayo mag-stop. Simula pa lang na nilikha ni Lord ang buong mundo, nung nilikha niya ang heavens and earth, let there be light, lahat na. Ang binigyan niya ng authority at dominion, tao. Tayo ang binigyan, tayo ang pinagkatiwalaan. At ang sabi ng Lord, pwede ba pangalanan mo lahat ng mga creatures dito? Pangalanan mo yung dog na dog, ikaw ang bahala. Ito pong gusto ni Lord. Kapag nagtrabaho ka, hindi ka niya didiktahan eh. Nasabi lang ng Lord, sige, pangalanan mo lang. Yun lang gusto ni Lord. Pwede namang gawin ni Lord, pwede niya pong gawin na ganito lahat ng mga creatures na to may pangalan na, ipapasok ko sa utak mo para hindi ka na mahirapan. Tapos, matatawag mo na si, uy dog, come here. Uy cat, come here. Pwede niyang gawin yan, tama ba? Pwedeng gawin ni Lord, lahat ng creatures may pangalan na ipapasok sa utak ng tao, tapos hindi niya napapangalanan kasi alam niya na yung pangalan. Tama ba? Pero ang gusto ni Lord, I want you to be in partner with me. Pangalanan mo to, titingnan ko kung ano ipapangalan mo. Ganon ka-sweet si Lord. Ganon dapat ang relasyon mo kay Lord. He wants you to be in partner with Him. Grabe, isang Diyos gusto makipag-partner sa'yo. Anong may pagmamalaki mo? Tingnan mo nga, itsura pa lang natin. Ang layo sa Diyos. Pero ang Diyos gustong makipag-partner sa'yo. Isang unlimited God wants to be with you. Wow. Tingnan niyo po yung nangyari kay Samuel. Balik po tayo doon sa mismong storya na pinag-uusapan natin. Ang gusto ni Lord maging in partner. Tingnan niyo po yung nangyari. Diba? Ang ginawa ni Lord, pinakidlat niya lang, pinakulog niya lang. Tama po ba? Nagigets pa po ba ako? Ayan. Pinakidlat niya lang, pinakulog niya lang. At anong gusto ng Lord? O sige, ito nang gagawin ko, i-confuse ko lang sila, pero ikaw nang bahala na sugurin sila. At ang gagawin ng Diyos sa buhay mo, ngayong oras na to, ngayong araw na to, may gagawin lang siya, pero ikaw nang bahalang mag-pull down ng lahat ng mga nang alipin sa'yo. Naalala ko yung napanood ko na pelikula. Sabi ni Jesus doon, it's always good when we're together.
Sobrang saya kapag dalawa tayong gumagawa. Hindi lang puro ikaw, kundi sabay tayo. Kasi alam mo, kapag ikaw lang, alam mong limitado ka, wala ako sa'yo, hindi ka mabibigyan ng pabor eh. Pero kung kasama mo ako, ang kasama mo may unli power, unli blessing, unli harvest, unli favor, unlimited God. Amen. Example po ng mga tao na nakikipag-partner with the Lord is si Samuel. Sabi nga sa 1 Samuel 3:19, wag na i-flash. Sabi doon, Samuel grew and the Lord was with him and let none of his words fail. Sino dito gusto niya maging kagaya ni Samuel? Sabi doon, lumaki si Samuel kasama si Lord. Kasama si Lord at lahat ng diniklara niya nagkaroon ng kaganapan. Hindi niya nagigets eh. Kapag kasama mo si Lord, lahat ng idideklara mo magkakaroon ng kaganapan. Amen ba? So kapag dineklara mo at kasama mo si Lord, Lord, anong idideclare ko? Ito ba idideclare ko? Sige, Lord, I pray, pagpapalain mo ng husto ang sambayanan ko. Sabi ng Lord, okay, your wish is my command. Pagpapalain kita. Ano pa? Si David, he's always in partner with the Lord. Sabi ni David, Lord, hindi ko kaya na wala ka. All throughout, kaya naging successful si David sa pagiging hari. It's because lagi niyang kasama si Lord. Lagi siyang pumapartner kay Lord. Huwag tayong lalayo kay Lord. Kung maghahanap ka na lang din ng partner, partner mo, number 1 si Lord. Ibibigay ka niya sa the best. Bibigay niya sa iyo yung mga the best. Kasi alam niya kung ano yung pinakamagandang plano niya to prosper you, not to harm you, to give you hope and a future. Amen ba? So yun ang gusto ni Lord. I want to give the best for you. Alam niyo po, share ko lang po sa inyo na madali. Umiiyak po ako sa Lord while God has sent me in Australia. Umiiyak po ako sa Lord. I was looking at the city. I was crying. Umiiyak ako. Sabi ko, Lord, ano po ba ang nagawa ko? Ba't mo ako pinagpala ng ganito? Bakit po ako sobrang blessed? Naiiyak na ako. Lord, hindi ko na-deserve tong blessing na to. Okay na po ako sa gantong blessing lang. Pero yung ganto kalaki, hindi po pwede sa akin kasi parang hindi ko na-deserve. Sa dami na ginawa ko noon. Ang sinabi sa akin ng Lord, anak, nakakasakit ka. Sabi ko, bakit Lord? Alam mo ba na dinisenyo kita to have the best blessing? Pero gusto mo settle for less? Hindi ka nakadesenyo to settle for less. Nakadesenyo ka to settle for the best. Nagigets po ba natin? So si David, kaya siya pinagpala kasi kasama niya si Lord. Sabi mo sa katabi mo, lagi kang sumama kay Lord. Sabi mo sa kabila, huwag kang hahakbang na walang go signal si Lord. Tingnan niyo po si Adam, hindi siya humakbang nang walang sinasabi si Lord sa kanya na gawin. Kaya huwag tayong gagawa ng mga major decisions na hindi mo tinatanong si Lord, Lord, ano bang kalooban mo? Kasi yung kalooban niya laging the best. Kasi alam mo, hindi ka niya ipahihiya, unlimited God siya. Amen? Last, number 6. Number 6, shall we all rise? Tayo na po tayo, number 6, habang nakatayo po tayo. Number 6, ito po yung number 6. He will display His love. He will display His love. Sino dito excited makaramdam ng love of God? The love of God. Kanina naramdaman natin yon. And ito po yun. Sabi doon, how can God display His limitless power? How can God display His limitless power? Number 1. Ano po yung number 1? He allows people to do whatever they want. Number 2, He allows things to get worse. Number 3, He will make you realize your fault. Number 4, He will meet you at your worst. Number 5, He will ask you to be in partner with Him. Number 6,
He will display His love. Tama nga naman. Paano ipapakita ni Lord ang limitless blessings niya, ang limitless power niya, ang limitless favor niya? Paano niya ipapakita yon? Siyempre, hinahayaan niya muna lahat lumala ang mga bagay-bagay. Hinayaan niya na ma-realize mo. Hinahayaan niya na i-meet ka niya sa pinaka-worst mo. And I believe this is the day that God will meet you at your worst. Hinayaan niya na maging in partner ka with Him. At higit sa lahat, hinayaan niya na punuin ka ng matinding pag-ibig. Wow. Love is the strongest among sa lahat ng force. Walang power, nor death, nor life can be able to separate us from the love of God, because love is the strongest element in the whole world, in the whole universe. Ganon katindi ang power ng love. At alam nyo, take note of this. Power, blessings, favor are just side effects of God's love. Hindi nyo nagigets. Power, blessings, and favor are just side effects of God's love. Sabi ni Moses, Lord, gusto kita makita. Ang sabi ng Lord, sige, i-cover kita ng kamay ko para pagdaan ko, makikita mo yung likod ko. Kasi kapag nakita mo ako, mamamatay ka. Sabi ng Lord, mamamatay ka. Dahil sobrang pagmamahal ko sa'yo, ko-cover kita ng glory ko. I will pass by all my goodness. Yung goodness ko ang magko-cover sa'yo para maranasan mo ang presensya ko, para hindi ka mamatay. And I believe today, ipaparanas ng Lord ang matindi niyang presensya. Alam niyo po sino po nakita yung napatak lang na tubig? Napatak lang sa sahig. Alam niyo po yung patak ng tubig? Yun yung pagmamahal ni Lord. Pero alam niyo yung talibsik? Yung talsik sa gilid ng tubig? Side effect yun ng tubig. Ang side effect, yun yung power, yun yung blessing, yun yung mga joy, yun yung mga kailangan mo. So ang kailangan mo lang pala, magpabuhos ka ng matinding pagmamahal ni Lord. At lahat ng prayers mo, sasagutin yan ng Diyos ngayong araw na to. Come on! This time, you just pray to God. Kanya-kanya tayo. Pray to God. You just pray to God. You just pray to God. Yung iba dito, nasa malalang sitwasyon ng buhay niya. Come on, you just cry out to God. Don't cease to cry. Don't cease to cry. Huwag kang titigil. Iiyak mo kay Lord lahat ng nararamdaman mo. Oh, yeah. Come on, just pray. Just pray. Come on. Huwag kang titigil hanggat hindi ka kinatatagpo ng Lord. You just cry out to God. Just cry out. Sabihin mo lahat ng nararanasan mo ngayon. Come on, just be honest to God. Come on, just be honest to God. Just be honest to God. Just be honest to God. Sabihin mo kung malala. Kung malala yung sitwasyon mo. Kung malala yung sitwasyon mo. Kung malala yung sitwasyon mo, come on, just cry out to God. Just cry out to God. Lord, ito yung nararanasan namin. Financial problems sa pamilya namin. Lord, ito yung nararanasan namin. Problema ko sa pamilya ko, sa asawa ko, sa anak ko. Problema ko sa nanay ko, sa magulang ko, sa tita ko, sa tito ko, lahat. Come on. You just cry out to God. Just cry out to God. Just cry out to God. Problema mo, tuition fee, lahat. Expenses and everything. Come on. You just cry out to God. Don't cease to cry because God is going to meet you at your worst right now. Ooh, yeah, yeah, yeah.
Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love, your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love, we just feel the presence of God. Oh yeah, la yes durura la quiera la shnera la yera la yera magara la lashna la leiras de yorobo kurara la shno kuraste quiera la shnara la yera la now feel the love of God. Feel the love of God. Yung iba dito minimit na ni Lord. Yung iba, sige, iyak mo pa. Ilabas mo pa. Ilabas mo pa. Cry out. Yung iba dito minimit na ni Lord. Sige lang, yung iba, iyak mo lang. Ilabas mo kay God. Come on. Because God is willing to meet you at your worst right now. Yung iba dito may sakit karamdaman. Sabihin mo yan kay Lord. Kasi imimit ka niya. Tandaan mo araw na to, pagagalingin ka ni Lord. I'm dead in life. I'm confident and covered by the power of your great love. My debt is paid. There's nothing that can separate my heart from your great love. In death, in life, I'm confident and covered by the power of your great love. My debt is paid. There's nothing that can save. Come on, just feel the presence of God. Know the love of God. Your love never fails, never gives up, never runs out. Now to feel the love of God. Come on, magpapuno ka, magpapuno ka, magpapuno ka. Come on. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out.
Come on, just... I speak love of God. I speak Abba, Father's love. Now, just receive. Oh, yeah, yeah. Pinupuno ko ngayon ng love ni Lord. At sinasabi ko sa'yo, inaayos na ni Lord yung problema mo. Now this time, pull down. Hugutin mo, hatakin mo lahat ng umaalipin sa'yo. Come on! Pull down! Be in partner with God! Be in partner with God! Come on! Pasangin mo! Espiritu ng bankruptcy! Espiritu ng corruption sa country! Espiritu ng lust of the flesh, immorality! Espiritu ng utang! Come on! Pull down! Pull down! Pull down! Pull down! Come on! Oh, yeah, yeah. Oh, la, la. Just pull down! Just pull down! Just pull down! Just pull down! Sige, hilahin mo lahat! Lahat ng espiritu ng takot! Come on! Insecurity! Come on! Galit, tampo, inis, pull down, pull down, pull down. Come on. Oh, yeah, la, 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 snama, karalash, la, 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 la. Now, just receive, just receive. Ngayon, yung hinihiling mo, angkinin mo na. Come on, i-declare mo sabay hatak galing sa langit. Come on. I believe. Be fully persuaded, may mangyayari. Pag uwi mo, meron talagang himalang mangyayari. Come on. Pagtanggap mo, may nangyari na. Sure yan. Come on. Pagkahiling mo, sabay angkinin mo, lagay mo sa puso mo. Come on. Oh, yara, la, 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 yaka, la, la, yara. Yung iba dito pinagagalingan ng Lord. Meron dito malabo yung mata. Pinaayusin ni Lord ngayon. Tinutunaw ni Lord yung bukol dyan. Dito, sa gilid. Tinutunaw ni Lord. Hindi ko alam kung sino ka. Pero pinagagaling ka na ni Lord. Receive. Receive. I see a lot of answered prayers. I see a lot of answered prayers. Come on, just kunin mo sa langit. Come on. Ay, kita ko mga bagong envelopes nasa ibabaw. Just pull it down. Yan, answered prayers yon. Answered prayers. Come on. Salamat today. Kasi alam namin, naintindihan na namin kung bakit nyo hinahayaan yung mangyari mga bagay-bagay kasi gusto mo i-display ang incredible, unlimited, or limitless power mo, which is through your love. We receive. Lord, lahat na nangyari, we seal everything by your blood and we claim the victory. We carefully bring back to you all the praises, glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Everybody says...